Ipinaalerto Pangulong Aquino ang embahada ng Pilipinas sa mga bansang malapit sa Israel, ang Jordan, Egypt at Syria. Ito ay bunsod ng patuloy na karahasang umiiral sa Gaza Strip sa pagitan ng Israel at Palestine. Ayon kay Pangulong Aquino, bagamat wala pa naman nakikitang pangangailangan ay patupad ang forced evacuation sa mga Pilipino sa Israel at sa Gaza, nais nitong matiyak ang kahandaan ng Pilipinas sa panahon ng pangangailangan. Higit pa ng Pangulo, karamihan sa mga nakatira sa Israel ay may access sa bomb shelters. Nauna nang inatasan ng Pangulong Aquino ang Department of Foreign Affairs na magpadala agad ng Rapid Response Team sa Israel upang alamin ang sitwasyon ng mga Pilipino doon. Sa iba pang balita, idudulog ng CIDG sa Government Peace Panel ang ulat na nasa balwarte na ng MILF ang mga nalalabing suspect sa Maguindanao Massacre at doon nagtatago. May report si Alvin Baltasar. Alvin, muli, good morning. Yes, Audrey, huhinga ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang saklolo ng Government Peace Panel sa harap ng pagtugi sa May 22 pang inahabol itong mga suspect sa Maguindanao Massacre. Ayon kay Special Investigation Task Group Maguindanao Commander, Senior Superintendent Kate Sigian, may mga unconfirmed reports kasi silang natatanggap na humalo na ang mga ito at nagtatago sa mga lugar kung nasaan ang MILF, gaya ng lalawigan ng Maguindanao. Ilan na dito, Audrey, yung mga area ng bayan ng Mamasapano, Sultan Sabarungis, Raja Abuayan, Sharif Agwak, Datu Salibo, Datu Sayduna, Datu Saudi, at ilang bahagi pa ng Datu Piang. Sa 72 record ng CIDG na at-large suspects ng Maguindanao Massacre, 18 dito ay kabilang sa Ampatuan Clan. Aminado naman ang mga otoridad na mas naging mahirap sa kanila na mai-account ang mga suspect, lalo't naging taguan ng mga naturang sangkot sa krimen ang mga lugar na okupado ng MILF. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar. Maraming salamat, Alvin Baltasar. Sa iba pang balita, pinaiimbestigahan na ng Malacanang ang iba pang investment firms maliban sa Aman Futures na sangkot sa pyramiding scam. Matapos panluloko ng Aman Futures sa libu-libong biktima sa Mindanao, lumabas ngayon ang kaso ng Coco Rasuman Pyramiding Group. Sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lecerda, dapat mailabas sa publiko ang lahat ng mga pyramiding companies para hindi tangkilikin ng publiko. Ayon pa kay Lecerda, pinapaigting pa nila ang Securities and Exchange Commission at DTI ang pagpapakalat ng mga impormasyon o babala laban sa mga questionable investment firms. Dapat umanong maging proactive ang DTI at SEC para hindi na ulit mabiktima ang mga kawawang mamamayan.